Taas yung kamay tayo, pwede malangin. Opo, Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, galaw mo sa amin sa araw na to, tinipon mo naman kami dito sa bahay-sambahan upang purihin ka, sambahin, pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Thank you so much, Lord, for thy goodness, for thy love, for thy mercy, loving kindness, compassion, Lord. Thank you so much to the first prayer of our dearly beloved parents in the Lord, Honorable Pastor, Blessed Pastor, anoint me, Lord. I cannot do anything without you, my God, because thou art only my wisdom and understanding, and I bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. Bless us so much right now, my God, as we hear the word in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God. The risen Savior, give the full honor and respect to to our beloved parents in the Lord, and remembering, cherishing their blessed teaching and preaching to our beloved noble pastor, with this Almeida and prophet of God, and our beloved stand pastor, Lina Comon Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida children, the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved family, my beloved co-preachers, workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat mo nating mga webcast viewers sa buong daigdig na nagantabay sa ating gawain dito sa CDO. Kaya mapalakpakan pa natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi namin na mahal, talagang mainit ka ron. Siguro mga 37 itong init natin. Sa Luzon, mga 44 eh. Grabing inita. Sige lang, by faith, magtulong-tulong tayo para makakabili na tayo ng lupa. Kasi hindi makaya yon, milyon. Tag 5 million eh. Kaya para makapatay tayo ng chapel, dandahan, before the Lord came, ipapuli air condition natin. Wala, may posible, di ba? Para hindi na tayo mahirapan magmamaypay. Amen. Pero mas mainit sa impyerno. Amen. Dahil sabi na siyang pastor sa preaching niya, in hell, there is no electric fan. In hell, there is no air condition. Life is uncertain. So, wala ko dito. Dito sa atin, may hangin pa. Amen. May hangin, fresh air, may abog. May electric fan pa, lahat. Mga minamahal. So, kahit pa paano, may hangin. Pero sa langit na tayo, wala na, grabe, hayahay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That's why nga tayo nagservisyo sa Diyos with all sacrifices. Naglingkod tayo na may sakripisyo. Dito lang sa lupa, it required for us in serving the Lord a great sacrifice. Grabing pagsakripisyo. Until we reach the promise of God nga someday in heaven, tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. We sleep on gold, we walk on gold, lahat. Lahat ng mga costly, ng mga kwan dito na sa langit, tulog-tulugan na natin, lakad-lakaran na natin dito ngayon, talagang nakatiles naman, pero mainit. Hindi bale. Basta pagdating ng panahon, patuloy lang tayo na maglingkod, just continue serving the Lord. Kahit na maraming trials, pagsubok sa buhay, basta importante, buhay pa tayo, pagbalik sa Diyos, kunin tayong buhay, dahil tayo sa langit. At ang lupang ito ay mapabayaan natin because hindi naman itong totoong bahay natin lupa. Ito po yung temporaryo lang tayo. We are only just kuwan maminamal, mga kumbaga aliens lang tayo dito. Mga stranger lang tayo, mga sojourn, hindi tayo dito. Sojourner lang kita dito. Pag-abot sa panahon, may totoong langit tayo, mansion sa langit na pagtirahan pagdating ng araw. Kaya mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Amen? Kaya maraming salamat po sa inyo, taos pusong yung pagmamahal sa akin,
sa aking buong pamilya, sa inyong pag-great, sa mga birthday ko, sa inyong mga regalo. Salamat sa mga nagkaisa. Kaya wala kaming maiganti sa inyo nga regalo din. Ang among prayer lang that our dearest Jesus will return all the blessing to you, to your life, to your job, business. Pagpalain ka ng Panginoon at para patuloy kayo maglingkod sa Diyos. Patuloy rin kayo magbigay sa gawain at abang may buhay pa tayo, sama-sama tayo naghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga material na bagay sa lupa, wala tayong madala sa langit. Maiwanan natin lahat dito, mga minamahal. Sulong madalan sa langit, yung ating katapatan, pagsunod, sinseridad, na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun ang madala natin sa langit, wala nang iba. Kaya lahat tayo harap sa hukmanan ng ating Panginoon. We are all faced into the judgment seat of God. And we are judged by the Lord. Timbangin ng Panginoon kung anong pang ginagawa natin, kung may pagmamahal pa tayo sa Kanya, obedience pa tayo, faithful ba tayo, sincere tayo. Yan po ang timbangin ng Diyos. Kaya wala tayong madala sa langit ng mga material na bagay. Iwanan natin lahat dito sa lupa. Ang madala natin, tayo yung puso natin, nga tapat, banal, yan ang palikan ng Diyos. Wala tayong maiwanan mga minamahal. Yan ang paglingkod, spiritual ang paglingkod sa Diyos. In the moment, in the twinkling of an eye, will be changed into corruptible body, into incorruptible body, at tayo po ay irarapture ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa lupa, hindi may iwasan, mayroon tayong maramdaman ng mga karamdaman. Amen? Amen? Napagaganda ng mga patutuo kanina, talagang totoo nga ang ating Diyos is the Lord that heals. Palakpakan natin. Ang Diyos natin nagpapagaling sa karamdaman. Ngayon, basahin natin ang Biblia. Ito po aking preaching sa inyo. Here's a preaching outline focusing on God, our great healer. Na? Encompassing physical, emotional, and spiritual aspects of healing. Ang Diyos natin ay dakilang manggagamot. Diba? Dadaan tayo, we have to compass sa physical nga illness, emotional, and spiritual aspects of healing. Kaya mga minamahal, narinig natin paano sila pinagaling ng Diyos, paano sila pinagpapala, paano tinugon ng dalangin ng Diyos sa Panginoon. Gabin mamatay na lang, pinagaling pa ng ating Panginoon. That is the nature of our God. God is a great healer. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Kaya ang ating Diyos in times of turmoil, kaguluhan, problems, in times of sickness, ang Diyos natin na tinatawagan, hindi po sa Diyos nga malayo. Siya ay Diyos na napakalapit lamang. God is not just a distant deity. Ang Diyos ko natin, hindi po siya ay Diyos na malayo nga Diyos. He is our great healer, ba? Intimately involved in our well-being. Intimately meaning talagang kilala tayo ng Diyos. Nga siya po involved sa ating kabutihan. Amen? Binigay ang iyang buhay, offering restoration, para maibalik tayo sa tama and wholeness, para mabuo ulit in every area of our lives. Mabuo ang ating buhay sa bawat area ng ating buhay, nga mawala ating makaramdaman, malutas sa ating problema, tayo po'y pagpalain nga maligaya at mapayapa, nga nagpupuri, naglilingkod, sumasamba sa palagi sa Panginoon, upang maging perpekto, banal tayo, ngayon po lamang ang dadalhin sa langit pagdating ng araw. Wala man nag-amen? Amen ba? Gusto nyo ba mapalangit? Lahat tayo gusto ng langit, kaya nandito po tayo. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon nga nadagdagan naman yung edad ko. Sabi nga ni Barlulong, pero wala sa edad ko yung katawan ko. Hindi, sobra nga eh. Kaya gusto ko ngang lumiit, gusto kong pumayat eh. Actually, kain ko once a day na lang gani eh. Pero iwan ko lang, siguro puro hangin na eh. Ibig sabihin, bunga ng pagpapala. Kaya pag wala naman hangin, mamatay naman tayo. Amin ba? Palakpakan ba natin ang Panginoon? So ibig sabihin, that is miracle. Sinusustain na lang ng Panginoon yung ating physical nga lawas, ating buhay. Kaya kung hindi niya sustain, hindi natin makayanan. Araw-araw nga pagpupuri, araw-araw nga pagbaka sa spiritual nga bagay, in all
areas of spiritual life, napakahirap ang buhay manggagawa. Ngunit, salamat. Ako nga, umiyak ako nung Friday dahil nakaluhod ako. Sabi ko, Lord, ganito na palang edad ko. Parang hindi ako makapaniwala. Kaya, sabi ko, nagpasalamat ako sa iyo, Lord, na hanggang ngayon, hindi ko na malayan ganito na edad ko. Salamat sa kalakasan, kapayapaan, kagalakan, pagtitiwala, kalumos amin. Hanggang ngayon, nangawakan mo kami, nandito pa rin kami sa iyo. Aking beloved wife, akong mga anak, pamilya, mga manggagawa, kapwa ko. Salamat sa mga kaipatiran na nagunawa sa amin, nag-intindi sa amin. Kaya lahat naman tayo may mga kahinaan. Wala naman ditong perpekto, walang magaling, walang marunong. Sa Diyos lang tayo sumasandig. Ganun salamat sa iyong pagkakaisa. You support the church. Andiyan kayo, kaya lalo kayo pinagpapala ng nagkaroon kayo ng burden. Kabukaton, great burden sa church. Kaya sama-sama tayo, asahan natin, pagbalik ng Panginoon, walang maiwan. Lahat tayo kasama sa langit, lilipad sa langit. During the rapture time, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi ulitin ko, God is not just a distant deity. Hindi sa Diyos nga napakalayo sang Diyos. He is our great healer, intimately involved in our well-being, offering restoration and wholeness in every area of our lives. Diyan palagi ang Panginoon. Gusto ng Panginoon maibalik at mabuo ang ating buhay sa paglingkod sa Kanya. Kaya natural, pakialaman niya tayo, alamin niya tayo, it's involved in our well-being. Involved siya sa kabutihan natin. Amen? Gusto niya manumbalik tayo, mabuo tayo sa bawat area ng ating buhay dito sa lupa. Yan po ang karakter ng ating mahal na Panginoon. God's character as healer, spiritual foundation. God's character a healer, spiritual foundation. Ang Diyos natin, ugali niya ay, siya po ay nagpapagaling. Mga milyan po ang ating spiritual foundation sa Biblia, na totoo naman ang Diyos natin ay walang nagpapagaling. Kaya nandito tayo, iba-ibang karamdaman, problema, kung natagpuan natin ang Diyos, tinanggap natin siya, kinilala natin siya na Diyos, tagapagligtas, sumunod sa kanyang kalooban, nakamit natin yung karakter ng Diyos, nga sa Diyos nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa lang, Exodus chapter 15, verse 26. Praise the Lord. Sa aklat ng Exodo, Kabanata 15, ang talata ay 26. At sinabi ko, iyong dinigin na buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong dinigin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya na inalagay ko sa mga Ehebsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Kung masundan natin ang bersikulong ito, Exodus 15:26, marami dito ang binabantayan, aspekto, nga upang maging maganap yung pangako ng Diyos na siyang nagpapagaling. Ngayon, bakit mayroong karamdaman dumarting sa buhay natin? Yan po nakasulat yan. Sabi niya, kung iyong didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin, una, didinggin mo ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos. Number 1. Number 2, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Pangalawa, gagawin matuwid sa kanyang mga mata. Pangatlo, at inyong didinggin ang kanyang mga utos. Pang-apat, ang iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya lagay ko sa Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Palakpakan natin, Diyos. Yung apat na sinabi ng Panginoon, pag hindi natin masunod at maganap yan, may darating na karamdaman sa buhay natin. Nakikinig ba kayo?
Una, buong sikap mong dinggin ang salita niya. Tinig salita ng Diyos. Pangalawa, pinakinggan mo, din gagawin mo. Gawin mo ang matuwid sa kanyang mata. Ano yung matuwid? Tama. Insakto. Huwag ka na magkasala. Amen ba? At pangatlo, iyong didinggin ang kanyang mga utos. Lahat na commandments, kautusan ng Diyos niya, alam mo. Sumamba ka, magpakabalaan ka, maghatag ka, mangsangyaw ka, lahat gawin mo yan. Utos ng Diyos yan. Pag ginawa mo na, dinig mo ang kanyang utos, din pagkatapos, iyong ganapin ang lahat niyang mga palatuntunan. Palatuntunan, statutes. Ay wala akong ilalagay ng karamdaman sa iyo. Nagaya lagi ko sipto, kaya ako ang Diyos nga nagpapagaling. Ayun, napakinggan nyo kanina, nag-testify sila, inaamin ko naman nga ako'y nagkasala, kaya ako pinalalahanan ng Diyos. Amen ba? Amen ba? So pa hindi nyo po nasunod itong apat na gusto ng Panginoon, sigurado, may darating sa iyong palala. May darating sa iyong karamdaman, may darating sa iyong turmoil. Ang turmoil, kaguluhan sa buhay mo. Either madisgrasya ka, mabangga ka, anong mangyari sa buhay mo, o magkaroon ka ng karamdaman. Ang tawag yan, turmoil, kaguluhan sa buhay mo. Sa bawat aspeto ng buhay mo. Kaya kanina yung nag-testify sila, puro garon may dumating kaguluhan sa buhay nila. Bakit? Hindi nila nasunod ang ginagusto ng Diyos, wala na sinunod ang kalituntunan ng Ginoo, hindi nila pakinggan ang lahat na utos ng Diyos, at wala na ginanap. Kaya ang karamdaman dumapo sa buhay nila. Amen ba? Amen. So ibig sabihin, kung dinidinig mo ang pulong sa Diyos, pinagsikapan mo pakinggan palagi ang salita ng Diyos. At gumagawa ka ng matuwid sa kanyang harapan. Matuwid, ibig sabihin. Tulad yan, sabi niya, Mr. Nitz kanina, kasi nag-process siya ng lupa niya sa Manila, siyempre, kumbaga, inuna niya muna yung material nga bagay, kaya siyempre, sayang naman. Pero pagdating doon, wala siyang samba-samba. So, ang ibig sabihin, hindi niya nasunod ang alituntunin utos ng Panginoon. Timo? Because God is a jealous God. Jealous God siya. Ayaw ng Panginoon nga may unahin ka pang mahigit sa Kanya. Inuna man niya yung material nga bagay to process their land because that is also money. Sayang naman. Pero kahit doon ka sana sa Manila, kung saan ka man nga lugar, dapat gawin mo pa rin ang alituntunan ng Diyos, gawin mo pa rin ang kautusan ng Panginoon, dinggin mo pa rin kanyang salita. Sumamba ka pa rin doon, magpuri ka pa rin doon, magbigay ka pa rin doon, lahat magpakabanal ka pa rin doon, mangaral ka. Gawin mo ang lahat niyang alituntunin, kautusan, para walang karamdaman, problema, kaguluhan, dalating sa buhay mo. Kaya yun ng Panginoon, nga mayroon kang the best pa sa'yo. Dapat yung mga material nga bagay, secondary lang po yun sa buhay mo. Your primary, yung una mong priority sa buhay mo ay paluguran mo ang ating Panginoon. Wherever you are, wherever you go, unahin mo palagi ang Diyos. Alam niyo naman yung versikulo na yan Matthew 6:33. Common na yan. But seek ye first. First palagi. Seek ye first. Hanapin mo una. Seek ye first the kingdom. Kaharian niya. Kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang inuna mo ang kaharian niya, inuna mong katwiran niya, lahat ng bagay idaragdag ko sa inyo. So walang kaguluhan nga mangyari, walang palo, walang karamdaman, walang disgrasya, kundi bagkos ang lahat ng bagay na hingiin mo at hindi mo pa hingiin, sabi niya, idaragdag ko sa inyo. Ganoon kabait ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi dininig mo dininig mo yung salita niya, ginawa mo yung matuwid, at ginanap mong kautusan niya. So, lahat,
Wala kong karamdaman, kaguluhan, ibigay sa iyo. Magaya binigay ko sa Ehiptohanon. Kasi maraming ginawa ng Diyos kaguluhan, turmoil sa Ehiptohanon. Nagutom sila, nauhaw sila. 23,000 in the midst of the desert. Pinagkagagat ng mga ahas dahil nagkasalat, nagkulang sila sa Diyos. Diba? Kaya 3 million Israelite people, pinakakuan ng Diyos nga makarating sila sa land of promise Kanaan. Nga dito sa Kanaan, hindi na sila magtrabaho. Kaya linigtas sila dito sa grabing pagtrabaho, pag-aalipin sa Ehipto nila, ni King Pero. Linigtas sila ng Diyos through Moses. Pinangakuan sila dalhin sa land of promise Kanaan. Nga kung sumunod lang sila diri-diritso, walang complain, walang reklamo. Within 40 days, maabot na nilang lupang pangakong Kanaan. Apan, because of their murmuring spirit, reklamo, mga minamahal, instead nga 40 days, naging 40 years. Walang nakarating, dalawang baliban si Caleb, si Joshua lang. Na imagine, out of 3 million people na piniligtas ng Diyos, imagine ang nakarating ng 2 tao. Imposible. Anong kasalanan? Hindi nila dininig ng lubusan ang salita ng Diyos. Hindi nila pinakinggan. Hindi nila ginanap ang matuwid. Hindi nila sinunod ang kautusan ng Panginoon. Mga alituntunan ng Diyos. Kaya hindi nila naabot, narating ang land of promise Kanaan with flowing with milk and honey. Hindi sila magtrabaho, tutulo lang yung gatas o tugos. Grabe, abundansyang, ibig sabihin ng flowing with milk and honey, abundansyang buhay. Mamitas na lang sila. Pigain nila tutulo yung gatas at mga honey. Mahal pa naman ang honey, dugos. Tutulo na lang. Flowing with milk and honey. Sabihin, abundansya. Gaganon eh. Sa luri na lang bunganga. Tutulo na. Dugos at gatas. Grabe nga pangako. Hayahay nga buhay. But because of their hardship, hardness, katigasan silang ulo. They are called stiff-necked people. Matigas ang liig, hardness, matigas ang mga ulo. Hindi sila nakarating sa land of promise, Kanaan. Ngayon, mas labaw tayo, pinagpala. Hindi lang lupa, kakain tayo ng abundansya. Dito, langit ang pinangako sa atin. Buhay na walang hanggan. Mas mahigit kita nga pinagpapala. Bakit? Langit? The place of God, the throne of God, hindi tayo karapat-dapat, magmana tayo ng buhay na walang hanggan, hindi basta-bastang pangako ng Diyos sa atin. Sundin natin ang utos ng Diyos, ganapin natin ang alituntunan niya, pakinggan ta kanyang salita. Simple lang. Dito ka sa sambahan, ang pagsunod sa alituntunan ng Diyos, sunod sa utos niya, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dapat dito ka. Masama ba yan? Mabuti o masama? Mabuti. Binalatag ng Diyos ang kanyang kautusan. Sabi ng Matthew 15:26. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Mga kapatiran, kung susunod ka mo, hindi. Kung gusto nyo makamit ang pangako ng Diyos nga, walang turmoil, walang kaguluhan, walang problema, walang distrasya, walang kahirapan, walang karamdaman sa buhay nyo, sundin mo ang nakasulat sa Exodus 15:26. Sundin mo nakasulat, Mateo 6:33. Pinapangaral lang natin ito. Sa inyo na yan. It's up to you if you obey, if you do. Kasi ang preacher nagpapaalala lang. Ang preacher, servant of the word. Servant, alipin ng salita ng Diyos. So pag alipin ka, pag sabi ng amo mo, gawin mo yan. So hindi pwede nga tatanggi ka, sunod-sunuran ka lang. Yan po ang tayo ng isang preacher. Ang preacher, alipin ng salita ng Diyos.
So pag alipin kami, siyempre pag alipin ka, may busing ka. Ang aming busing ang Panginoon. Amen? Kung anong diktasyon ng Holy Spirit sa amin, while we pray, Lord, help me, anoint me, anong ipangaral namin, ang Panginoon na mag-udyok sa amin, ito, nabubuo namin yung bawat mensahe. Ito yung ipapangaral namin. Pinapangaral, masakit man hindi, tanggapin yung hindi, tangkilikin yung hindi, pakinggan yung hindi, wala may gawa, itong binigay ng Diyos sa amin, ipapangaral sa inyo. Susunod lang kami, ang susunod, bakit? Alipin kami ng salita ng Diyos. Pero lahat tayo mga anak ng Diyos. Kaso lang, tinawag lang kami ni maging preacher. Tinawag lang kami tagapangalaga sa inyo. We're shepherd. Pastor sa tupa. Kami tinawag. So pag pastor ka, bantayan mo yung tupa. Pakainin mo yung tupa. Asikasuin mo yung tupa. Hindi pwede namin di asikasuin. Pakainin mo. Sabi ni kay Pedro feed the sheep. Care the sheep. Yun po ang trabaho namin. Kaya mga minamahal, sa inyo na yan kung susunod nyo hindi. Kung susunod kayo, ang nakasulat sa Biblia, kayo ang makinabang. Amen ba? Amen? Kaya kayo na mag-adjust sa buhay nyo. Ano naman tayo flexible. Alam nyo bang flexible? Yung ganun ba? Yung inat-inat. Flexible ka, kabalo ka mag-adyas. Alam nyo yan, mga bright kayo. Lahat kayo may tinapos. Lahat kayo mga scholars. Lahat kayo mga graduate. Without diploma. Amen? Mga bright tayo. Alam natin yun. Alam natin yung salita ng Diyos. Alam yan. Kaya hindi natin pwede sabihin, wala akong alam, wala akong napakinggan dito. We cannot deny that because we have a wisdom. We learn to have a wisdom. We study to have a wisdom. Kaya upang maintindihan mo bawat salita ng tao, lalo na salita ng Diyos. Alam niyo yan. Dapat kung marunong ka sa educational attainment mo, lalo ka maging marunong dito. Sa Biblia. May kapatiran tayo, si Dr. Uso na ito apelido. Doktor o Pilosopi siya. Doktor o Pilosopi sa UP. Dumalo sa gawain natin. Yung wife niya kasi may sakit. Alam mo anong reliyon niya? Juan, yung reliyon niya, yung yoga. Yugis siya, yugist. Yung parang nag-concentrate lang ba? Yung power of the mind. Kasi, pilosopi siya pilosopo. Professor sa UP. Nung dumalo sila sa Novaliches, nag-preach ang malapastor. Sabi ng malapastor, kung bright si professor, yuson ba to? UP, professor, scholar, yugist. Pero sabi niya, mas bright ang kanyang beloved wife. Bakit? Nagbabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. So wala na palang pinaka-birth ka tao, pang ang tao marunong sumunod sa salita ng ating Panginoon. Dahil ito hindi basta-basta itong Biblia. Hindi basta-basta. Sabi nga ng ganyan, Kapitan kayo na, pag wala kang Holy Spirit, you are not anointed and guided by the Holy Spirit, you cannot understand the Bible. Hindi mo intindihan ito. Ay pilosopi ka pa, pilosopo ka pa, ayurier ka pa. Ano ka pang klaseng tayo? Pag wala kang Holy Spirit, maraming surrender dito. Hindi sila makaunawa. Yung mga apostoles, walang pinaeskwelahan. Mangingisda. Pero nagulat yung mga marunong mga tao sa Episo nga lahat sila naintindihan ng Biblia. Dahil bakit? Sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Because of the anointing of the Holy Spirit. Inspired by the Holy Spirit. Guided and anointed by the Spirit. Naintindihan ng Biblia. Kaya kung maintindihan yung Biblia, mga minamahal,
Dali lang sundin ang salita ng Diyos. Sa inyo lang yan. Kaya mayroon naman kay karunungan. Kaya hindi may iwasan, may darating talaga turmoil sa buhay ng Kristiyano. May darating ang mga palo, karamdaman, alabalatian, problema. Kaya you have to accept that. Accept that. That is reality. Kaya minsan di manggod natin masunod ng lubusan ang salita ng Diyos. Kaya minsan, magagasusan tayo sa ospital. Di ba? Pag wala na tayong pera, so, sabihin lang natin, sa Diyos na lang bahala. Iasa ko lang sa Panginoon. Bahala na mamatay, mabuhay. Siyempre, wala na pera eh. Di ba? Wala na gastos. Pero pag may pera pa yan, wag lang muna kasi may dami pa kong lupa dyan eh. Marami pa kong karabaw. Marami kong baboy. Okay lang yan. So, ibinta mo na yun. In all means, gawin tang tao eh. Lahat. Para manugtungan ang buhay. Ngayon, ang tanong, naubos na yung kaptangan, wala pa rin gumaling. So, sana pupunta? Sana pupunta? Kaya babalik tayo sa Exodus 15:26. Lord, sunindin ko ng kalooban mo, Lord. Bahala na. Mamatay, mabuhay, Lord. Amen. Eh, ang Panginoon day buutan, grabe kabait. Puno sa pag-ibig. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. The Lord who heals. Ang Diyos na nagpapagaling. Ugali ng Diyos yan. Intimate, involved in our well-being. Intimately involved in our will-doing. Ang Diyos natin, talagang kilala siya na involved siya. Nakialam siya para sa ating mga kabutihan. Intimately involves in our well-being. Restoration or pang maibalik lamang ang ating kagalingan, spiritual condition, physical condition, restoration, and wholeness of our life. Maging whole tayo, gagaling tayo, mabuo tayo, the wholeness in every area of our lives. And magtataka kayo, kahit minsan nagkukulang na tayo, nagkakasala, may dumating ang problema. Pag wala nang papuntahan, babalik sa Diyos. Ang Panginoon nakikinig pa rin. Kasi inugali ng Diyos. God is not just a distant deity. Ang Diyos hindi sa Diyos nga napakalayo niya ang iyang pagka-Diyos. Distant deity. He is our great healer. Intimately involves in our well-being, offering restoration and wholeness in every area of our lives. God is our Jehovah Rapha, the Lord that heals, who heals. Amen ba? Pero wag natin abusuhin. Wag natin abusuhin. Beware the goodness and the severity of God. Romans 11:22. Kindly pakibasa. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng Taga-Roma, Kabanata 11, ang talata ay 22. Masdan mo ang mga kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. No? Paalaala lang ng Panginoon yan. Beware. Beware.
the goodness and the sovereignty of God. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Anong nangahulog? Nagbackslide, nangawala, tumalikod. Kabagsikan ang darating. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sayo kung mamalagi ka sa kaniyang kabutihan. Manatili ka, magpabilin ka sa pagkaayo sa Diyos. Sa iyang pagkamaayo. Kung sa Bisaya pa. Amen? Ang kabutihan ng Diyos sa iyo, sa atin, kung mamalagi ka sa kaniyang kabutihan. Sa ibang paraan naman, ikaw ay baka puputulin. Tamo? Sa ibang paraan, baka puputulin ka na ng Diyos. Dahil matigas ang ulo natin, ito sumusunod sa salita ng Diyos, hindi natin dinidinig ng lubusan ang salita ng Diyos. Hindi natin sinasagawa, ginaganap ang kanyang utos, baka alituntunin. Kaya it may be, baka puputulin na tayo ng Diyos. Pag puputulin na tayo, nako, wala na. Ang sanga pag naputol sa puno, wala nang supply ng energy at water. Mamamatay, dandahan, malaya, at mamatay. Amen ba? Amen ba? So it may be, baka puputulin tayo ng Diyos. Kasi pabalik-balik na lang yung pangaral, hindi natin sinusunod. So, because of the hardness of our heart and mind, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, 23,000 in the desert, pinagkakagat ng ahas, patay lahat. Amen. Anong kasalanan? Murmuring and disputing. Murmuring and disputing. Anong murmuring sa Bisaya? Bagulbol. Dispute, sukit-sukit. Bagut-butan. Di man kayo makaimin. In one day, 23,000 people died in the desert. Kita mo, may mga turmoil na dumarating sa buhay ng Kristiyano. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya delikado mga minamahal. Oh? Sabi dito, encourage seeking God's comfort and strength during times of emotional turmoil. Pag dumating sa iyo ang bawat problema, sakit, karamdaman sa buhay mo, hanapin mo ang comfort, aliw ng Diyos. Lakas sa oras na naakadyan ka sa emotional turmoil. Emotional ka, may kaguluhan ka, problema, kahirapan sa buhay, karamdaman. Amen? Sabi dito, emphasize that Jesus came as atone for our sin. Ituro, ipaalaala sa makapatiran ng Panginoon nagpalito sa lupa. To atone, tubusin ang ating kasalanan at nagbigay siya ng pagpatawad. He offered forgiveness which lead to spiritual healing. Nag-offer ang Panginoon ng kapatawaran sa atin dahil ang sakit, bunga ng kasalanan. Which leads to spiritual healing. Magdala sa atin sa spiritual healing. Amen? Amen? Kaya ang Diyos natin pinaglingkuran, puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan. He want to renew relationship to Him. Gusto niya, i-renew natin, ibalik natin ang ating totoong relasyon sa Kanya. Huwag nating kalimutan, mga minamahal. Gusto ng Diyos i-restore tayo. He involves us, our well-being, offering restoration and wholeness in our lives.
Tandaan po natin yan. Kaya tamo, ng mga patutuo nyo, nung sabi na inangkin ako nagkasala, Lord, nagkulang ako. Nagpa-doktor, malaki pang ginastos, 12,000. Yung 12,000, kung binigay mo sa church yon, di nakatulong ka pa sa church. Amen ba? Amen. Siyempre, wala na tayong mapuntahan eh. Alam natin, nagkakasala tayo. Kaya dumating ang kaguluhan, karamdaman. Pero na nagsisi na, naginonsol na, nagpakumbaba na, humingi ng tawad sa Diyos, restore ng Panginoon ang buhay. Because He involved us in our well-being, offering restoration and wholeness in every areas of our life. Binalik, para may patutuo, wag nang tularan, wag nang gawin ulit. Amen ba? Sister Ima, anak niya, matigas ang ulo yun si Landolf. Ayaw dumalo, nagdumalo dito na maraming question. Kini-question yung preacher. Kini-question yung mga preaching. Kasi marami daw sa alam. Tingnan mo, dumating ang panahon, nag-COVID, yun, tinamaan ng COVID. Kaya bakit? Wala nang guidance ang Holy Spirit. Pero still, dahil yung beloved mama niya, kahabagan, mainit, may panampalataya, sumusunod sa Diyos, nagbibigay, tapat, sincero, hindi nawala ng panghina. Sabi niya, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Because she feels sa kanyang sinseridad, buo ang kanyang panampalataya, sa magitan niya, hindi ng Diyos pabayaan kanyang anak. So by means of prayer, asking help, mercy from the Lord, to the beloved pastor, from the beloved persons and workers, na-restore ang anak niya. Pinagaling ng Diyos, pinagpapala, binuhay ulit ng Panginoon, because that is the character of God. He involves us and He will do in well-being. Who offers restoration and wholeness in our every aspect of our life. Babait ang Diyos. He offers forgiveness, peace, restoration, renewal of spiritual life. May balik tayo. Ngayon, nag-abroad na sa UK. Sumunod ng beloved wife. Nagpapadala na ng tithes and offering. Hindi niya pa rin makalimutan. Yung iglesia nga dito sa pinagpapala. Yun ang gusto ng Diyos para ma-restore ka, ma-renew ka. Katulad kay Pedro. Nung si Pedro inalig-ig, katulad ng trigo. Sinubukan si Pedro. Apostoles yun Sabi ng Panginoon, Pedro, palakasin kita para bumalik ka na. Dasiga ang imong mga igsuon. From trials, restore sa ng Diyos sa Apostol Pedro. Pagbalik niya, na-renewed ang iyang spiritual condition. Si Pedro naman ngayon, ang nagdasig, nagpaalaala, nagkumport sa mga kapatiran sa iglesia. Ganon din tayo kung bakit may nangyari sa buhay natin that is lesson to us. Trials, nga pagbalik natin, mayroon tayong isugid na testimony, kapangyarihan, ang Diyos natin mapagmahal, ang Diyos natin mapagpatawad, ang Diyos natin puno ng pag-ibig, ang Diyos natin puno sa pagpapagaling. Malalim ang pag-ibig ng Diyos. Sometimes we cannot reach. Sabi nga ng awit, how high, deep and wide is the love of Christ. Gaano kataas, hindi natin kaya maabot. Gaano kalalim, hindi natin kaya matungkad. Gaano kalapad, hindi natin masukat. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. It's beyond measure, beyond deep and rich. Hindi natin kaya. Pero ang Diyos, kayang-kaya niya tayong mahalin. Kayang-kaya na tayong tanggapin. Kayang-kaya na tayo patawarin. Kayang-kaya na tayo pagalingin. Minsan makalimutan lang natin ang ating obligasyon sa Diyos. Nga sana,
Walang darating nga problema, kaguluhan, karamdaman, kahirapan sa buhay natin kung sinunod natin ang Exodus 15:26. Palakpakan natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Maraming istorya sa Biblia, ang mga versikulo to prove nga ang Diyos ay nagpapagaling sa pisikal. Alam natin yun. We know that already. Ito sa atin ay paalaala lamang. Ang salita ng Diyos ay ginapalaala, pinipres ng bawat mga preacher. Palakpakan po natin ang Diyos. How to receive God's healing? Paano natin tanggapin ang pagpagaling galing sa Diyos? How to receive God's healing? Faith, una-una panampalataya. Emphasize the importance of faith in God's ability to heal. Ipagdiinan, i-emphasize natin nga gaano ka-importante yung pananampalataya, pagtuo sa Diyos. Because God has the ability to heal. May kakakayanan ang Diyos na tayo po'y pagalingin niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? In times of sickness, simple lang. You have to pray for healing. Both for himself and others. Manalangin, Lord, pagalingin mo kami. Patawarin mo kami. Aking anak, aking pamilya, tulungan mo kami, Lord. Ganon ang gawin natin. Basta tayo sumunod lamang sa kanyang salita. God's healing often comes through obedience to His word and His will. Ang healing darating sa tao, kagalingan, often comes darating through pagitan ng obedience, pagsunod, at sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan, ang kanyang statutes. Darating ang kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema. If you're seeking healing, solving a problem, simple lang. Obedience lang. Sunod sa salita ng Diyos. Amen? Huwag tayo magkontra. Ay kukontrahin natin, walang himala, walang kagalingan ng karamdaman darating sa wala kalutasan ng problema sa ating buhay. Encourage seeking counsel from trusted individuals and seeking God's guidance in times of needs. Ito gawin natin, maminamahal. Mangita ka ng tao nga dapat malapitan mo. Seeking counsel from trusted individuals and seeking God's guidance in times of needs. Mangita ka ng tao na maasahan mo, trusted individuals. Hanapin mo ang guidance ng Diyos sa oras na mga pangailangan. Wala naman kayo ibang mapuntahan. Hindi ka pwede manghanap sa labas na tao nga kalibutanon, trusted mo pa ka mag-anak, close friend mo nga, magpa-counsel sa kanya with regards of spiritual matter. Siyempre dito, sa iyong ordinary preacher, sa mga preachers, mga manggagawa, dito kayo magpa-counsel. Seeking God's guidance in times of needs. Hanapin mo ang guidance ng Diyos sa oras na may pangailangan ka. Hindi doon sa labas, hindi sa pare, hindi kung sino lang naman. Dito ka, hanapin mo ang counsel dito sa habag at awa ng Diyos. Kung nagdalangin natin, beloved, praise the Lord, yun ang gawin natin. Sabi ng Proverbs, blessed is a man who hear the counsel of many. Mapalad ang tao na nakikinig sa nagtatambag counsel of many. Maraming tao kang hiningan ng counsel, mapalad daw ka. Huwa ka ng second opinion, third opinion, fourth opinion, fifth opinion, until you reach guidance. Amen? Huwag ka mahiya magpa-counsel. Huwag ka mahiya humingi ng tulong. Spiritually, pero yung lapitan mo, trusted individual. Kasi hindi mo trusted, lapitan mo, may problema ka, bagsak ka, magpa-counsel ka, hindi mo pala trusted, pag open pa lang mo ng problema mo, pag talikod mo, i-chismis ka na. Uy, lumapit sa akin si Juan. Marami palang asawa yon. Amen. So hindi ka pwede lumapit sa hindi mo trusted. Kami dito sa habag ng Diyos lang. Iba-ibang problema ng kapatiran aming hinaharap.
Even personal na problema. Trabaho namin yan. Being your counsel, being your preacher, being your shepherd. Sa Panginoon natin mga pastor, ipag-pray namin kayo. We make an advice for your guidance, for your comforts, para maibalik, ma-restore ang iyong spiritual life, ma-renew kayo, pagpalain kayo. Kaya huwag kayong mahiya. Kaya kami, in every aspect of life, alam na namin po yun. We experience that iba-ibang problema, kinakounsel namin sa kapatiran. Kahit masilan ng mga bagay, we know that. Alam namin yan. Kaya hindi ka pwede maging preacher nanguna kung ikaw ay chismoso at chismosa. Paawayin mong kapatiran, hindi ka pwede. Kaya lumapit sa iyo, kay trusted kanyang katulungan mo siya. You can keep it to your heart ang kanyang problema. Hindi yung ipagsasabi mo. Kaya seeking trusted individual, seeking God's guidance in times of your problems and needs. Amin ba? Ayaw patulog-tulog. Palakpak. Kaya ginadahan-dahan natin yung preaching kasi matatanda na kayo. Amen. Matanda na rin ako. Kaya hindi na kailangan nyo. Tapos paglabas natin, ano ba yung sinabi ni Opie? Sobra namang kapaspas, hindi maintindihan. Kaya ginagawa hinahinay, kaya siya magsalita ako, mapaspas din. Siya mapipilipit. Mag-review nga ako ng preaching ko eh. Ako mismo nagre-review sa anong sinabi ko, hindi ko maintindihan. Lalo yung nakikinig, hindi niya maintindihan. Kaya dandahan tayo para makuha natin yung tamang punto por punto ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang ating great counselor, walang iba, guidance counselor, kundi ang ating mahal na Panginoon, the Holy Spirit, who teaches us and leads us and guide us in every aspect of life. Tulungan tayo sa dalangin natin, mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor sa akin, nung bago pa kong worker preacher, ginagamit sa labas. Naghahayo kami sa labas. 3 kami. Ang aming trabaho, outside preacher kami. Pupunta sa mga bahay-bahay, magkandak ng Bible study, nangangaral, hospital, bilangguan, tapos may mga counseling kami pupunta doon. Tinawag kami ng malapaso, 3 kami. Hindi ko na-mentionin kung sino yon. Sabi nila, madali lang mag-preach, mangaral bangilyo sa mga kapatiran sa mga Bible study. Pero yung pinakamahirap gawin ng isang preacher, yung counseling. Kaya lahat ng kapatiran nga magpa-counsel, lahat yan problematic. May depression, may anxiety, hindi malaman ang anong dapat gawin. So, pa hindi ka marunong mag-counsel, hindi ka marunong mag-give comfort and guidance, imbis ya ganun sila, babagsak. Imbis, hindi na mag-suicide, baka mag-suicide. Yun ang pinakamahirap. Kaya you need prayer, fasting, anointing, wisdom, knowledge, and standing from the Lord. Before you counsel the brethren. Sinabihan kami niyan. Pinag-iisipan ko yun, pinag-pray ko yan, kahabagan ng Diyos. Sa tabang kaloy sa Ginoo, by His grace and mercy, to prayer sa ating beloved person the Lord, sa 3 kami, ako lang naiwan. Yung 2, wala na. Bakit? Pinapakinggan ko yung turo ng ating beloved parents in the Lord. Kung anong mabuti, kinukuha ko. Yung masama, hindi ko pinapakinggan. Kasi maraming kuro-kuro eh. Ang wise sa tao, ang pinapakinggan mo yung mabuti. Yung kinukuha mo yung mabuti, may aral para sa'yo. Yung mga katisod, mga problema, ayaw pakinggan. Basag din sila. Bayaan mo sila. Yun ang inisip ko. You must to be positive. Positive ka palagi. Positive sa Diyos yan. Pero pag negative sa demonyo yan, magulo isipan mo. Eh yung mga kasama ko, puro magagaling, puro negatibo, silang nawala. Nauna pa sa akin, Panginoon. Kaya hindi natin pinagsayahan niyo sila, nalulungkot tayo. Pero ganoon ang buhay.
Ang sumusunod, nagpapakumbaba, yan ang pagpalain ng ating Panginoon. Kung yung nagmamayabang, nagmamarunong, nawala. Totoo talaga ang Biblia. Ang nagmamataas, ibabagsak. Ang nagpapakumbaba, itataas ng ating Panginoon. At maraming grasya pagpapala, ibigay ng Diyos sa marunong magpakumbaba. God giveth graces to the humble. Kaya kung gusto nyo, maraming grasya biyaya, pagpakumbaba lang tayo. Pasakop, pakumbaba, sunod, patuloy lang. Kahit mahirap, sumunod, gawin natin. Yan ang sign na nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos. We're seeking diligently and hear the word of God and keep His commandments and all His statutes. So that the Bible say, wala akong karamdaman, problema ilagay sa inyo. Dahil bakit? Ako ang Diyos nagpapagaling. Ako ang Diyos naglutas ng problema. Gusto natin payapa ang buhay, puno sa grasya biyaya, sunod-sunuran lang tayo. Pakumbaba lang tayo. At anong natapos natin? Sabihin mo, wala po kang natapos. At marami tayong diploma. Sabi, wala akong diploma. At marami tayong bronze dyan. Sabi natin, wala tayo. Wala. Mas maganda ng wala. Kaya iba yung motto ko. I don't want to tell myself who I am, but let somebody tells about me. Bahaya mo sila magsalita kung sino tayo. Hindi pwede magsabi, ganito ang kagayan, ganito. Babayaan mo sila ang magsalita kung ano tayo. At least ang Diyos lang ang mapuri natin, hindi pong tao. Sabi ng Biblia, he that glorieth unto the Lord. Ang gusto magluwalhati, sa Diyos lang magluwalhati. Walang tao nga dapat luwalhatiin. He that glorieth, glory unto the Lord. Amen? Upang tayo panghawakan, pagpalain, kaya ating target dito, langit. Sayang natin sakripisyo, mainit, tapos hindi tayo mapalangit, mawala tayo, mabackslide tayo, magka-problema tayo, ilang tayo na naglingkod, tapos mawala pa tayo, naku, napakahirap yan. Kaya nga na hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, dapat magpatuloy tayo. Walang mawala, hindi madagdagan pa, sama-sama tayo, magpuri, maglingkod sa Diyos, magtulungan, magmahalan. Kaya hindi na magtagal, kung ako lang yung tanungin, gusto ko na mag-rapture. Hindi natin pwede madiktahan ng Diyos, Lord, balik ka na Lord, balik na. Hindi tayo pwede masabi yan, madiktahan ng Diyos. Kundi, ang nakalagay sa Biblia, always hoping. Pag hoping, hindi mo alam kung kailan. But we just hoping. Hoping and looking for that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus in the air. So always looking. Anong looking natin? Langit. Wala ka naman nakikita dyan. Always looking. Titingnan mo lang. Looking for the heaven. Hoping for that heaven. Wala rin nakita. Kaya, you must wait patiently. Hintayin natin na may pagtitiis. Gawin natin kalooban ng Diyos. But always looking. We're always hoping for that blessed hope. The appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Hindi alam kung ilan, but we always looking for that. And we always hoping for that. Blessed hope. Basta importante, blessed hope. Bulahan ng pag-asa. Hindi na magtagal. Malapit na, minamahal. He is coming soon. Await na natin, Diyos, minamahal. Jesus. We are always waiting. Always looking and hoping. Basta sumunod lang tayo sa pangako ng Diyos, Kanyang salita, upang walang problema, karamdaman darating sa buhay natin. Kung mayroon man, humingi ng tawad, pakumbaba sa Diyos. Because the character of God, it involves our well-being, offer restoration, and wholeness of our life in every aspects.
Ikaw ang lakas sa akin. Hallelujah! Masaya ko sa aking tungkulin. Jesus! Dumating man ang pagsubok, walang magkapaghiwalay. Walang Walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Gaano man kalayo palangin, pag-ibig Gaano kalayo langit, pag-ibig mo para sa lahat. Lord, kami sa banan mo. Nasampa. Kasama sa'yo. Gaano ang nag-aaming lakas, tagapagligtas. Ikaw lakas sa akin. Masaya ako. Sa aking tungkulin, masaya ako. Dumating na ang pagsubok. Wala paghiwalay. Wala paghiwalay. Wala makapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Gaano ba Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas.
Ikaw lang may maglakas at tagapagligtas. Salamat sa mga salita mo nagpapaalala sa amin. Mga minamahal, habang naramdaman natin yung presensya ng Diyos, kayong mga matagal ng kapatiran, manalangin kayo, kausapin yung Panginoon. Kung saan kayo nagkulang sa binasa nating bersikulo, Exodus 15:26. I-search sa iyong puso nyo. Humingi tayo ng tawad, kaya ang Diyos natin, hindi sa Diyos niya malayo. Siya po'y dakilang manggagamot. Involved and concerned siya sa kayuhan nato. Gusto niya maibalik kumplito nating kagalingan, open restoration and wholeness. Kabutihan, mabubuo ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagalingin niya tayo sa karamdaman. Pagpalain niya tayo. Babalik ang atong unang pag-ibig sa Kanya. Babalik ang atong unang relasyon sa Kanya. Maibalik, restoration, maibalik, ma-restore. Wholeness, mabuo ang ating paglilingkod sa Kanya. Walang karamdaman, walang problema, walang bahid, walang kasalanan. Jesus. Unahin natin palagi, hanapin ngayang karian pagkamatwiran, upang lahat ng bagay idaragdag niya sa atin, mga pagpapala, material, financial, at spiritual. Jesus. Patuloy niyong kausapin ng Panginoon, mga minamahal. Istorya ang Diyos. Habang pinapatanggap mo ating mahal nga mga bisita. Mahal nga mga bisita, sabi ng Biblia, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Panampalataya, pagsisisi, at bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus upang mapatawad ang ating kasalanan. At ang pang-4 at pangtanggapin nyo ang kaloob na banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu, papasok sa puso nyo at maging silyo nyo yan. Kapag dating ng araw sa langit in times of judgment, kayo po'y tatanggapin ng Diyos sa kalangitan. Because you are already sealed by the Spirit of promise, tinanggap nyo siya at kinilala nyo siya na Diyos at taring tagapagligtas. Kaya sa oras na to, ang gagawin nyo, tanggapin nyo siya, manampalataya kayo at magsisisi. Habang nakapikit yung mga mata, itaas yung kamay. Tapos puso nyong tanggapin ito, sundin ang aking simpleng panalangin. Prayer of acceptance and forgiveness and repentance. Amen. Sabihin nyo, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Mikaloob mo sa amin, niya kami dinala mo rito siyong totoong simbahan upang mapakinggan ko yung totoong salita mo na magdala ng kaligtasan. Panginoon, kami mga taong makasalanan at ikaw namatay sa krus dahil sa amin. Kaya sa mga sandaling ito, kami po'y nagsisisi sa lahat naming nagawang kasalanan. At amin na ngayon pinagsisihan, mahal na Panginoon. At tinatanggap ka po namin ng aming sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay. Mahal na Panginoon,
Gawin mo akong totoo mong anak sa gawa, sa isip at katotohanan. Panginoon, isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa ngalan ni Jesus, ng aking tinanggap. Amen. Opo pala, Panginoon, maraming salamat sa makaluluwa lumapit sa iyo. Patawarin mo po sila, Lord. Gawin silang totoo mong anak. Unang nga Kristiyano sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo ilang pangalan sa aklat ng buhay. Lugtas mo sila at muling umpisa na maglingkod sa iyo, buong pamilya. Magbibala ka sa buhay na may karamdaman sa paggalingin mo, baguhin buhay nila. Ligtas mo sila, Lord, sa bawat darating at disgrasya sa buhay na. Dalangin mo lang, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Patuloy tayo manalangin, Mama naman. Kausapin natin, Diyos, heart to heart. With all sincerity, with all our heart, we have to ask and we have to talk to our loving God. Sincerely, with all humility, tulungin tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, saan ba kami nagkulang ng asala? Alam ko, concern ka sa kabutihan namin. Well-being, restoration, and wholeness of our life, Lord. Heal us, pagalingin mo kami, tulungan mo kami, turuan mo kami maging tapat, sincero siya. With all faithfulness and obedience in serving you, Lord. Manalangin tayo. Kausapin niyo, Panginoon. Hallelujah. Opo, man na Panginoon. Nandito kami nagsusumamo sa iyo. Nagpagubaba. So natalangin namin din namin, parents the Lord. Pamagpakinggan mo ang bawat kailingan. Bawat panalangin ng mga anak mo, Lord. Pakinggan mo sila. Tulugan mo sila. Ano ba ang kailangan na ipagalob mo? We know that you're involved in our well-being. You offer restoration and wholeness of our life. Healing of our sicknesses. Pampalain mo, anak mo, Lord. Pagalingin mo sila. Tulungan mo sila. Ibalik ang ilang kainit mo katawan na wholeness. Buuin mo sila sa paglingkod sa iyo. Pagpalain mo sila sa madami sa bagay. Sa pangalan ni Jesus. Singkit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipato gamay sa ulo nyo, isa na gata. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority from your heart. Rebukein nyo yung karamdaman, problema, kalistanan in all authority. Opo, malabay mga kapangyarihan mo sa mga kalagitnaan sa masalang ito. Dalangin mala, Pastor, I bind the of darkness, demons, infirmities, sickness, and diseases. Cast out for all the children right now, may itong bihil. Pagalingin mo karamdaman nila. Anong klaseng karamdaman mayroon silang malapay silang katawan, physical. Pagalingin mo ngayon, ayuha sila. Tanggala sa malawas nila, Panginoon. Problema, karapang, kalistanan, kapitos, kawan kahinaan, kaluyon. Alisin mo sa kanila, pagpalain mo lahat sila ngayon sa sandaling ito. Panginoon, bibiglas mo namin sa pangalan ni Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Probably be solved right now in Jesus' name. Palakpakan natin Diyos, mga naman. Taas yung kamay. Tayo po ay lumukso. Yung lukso na may panampalataya. Sabi nga obedience with faith, it brings healing. Kaya may panampalataya. Pagsunod, lukso ka 3 beses from your heart. 3 beses sa lupas, Lord. Lupas, Lord. Lupas, Lord. Lupas, Lord. Amen. Ang gininyo na yung gagalingan ng karamdaman. Tasan problema. At samahan natin ang obedience. Pagsunod sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Upang ma-restore ang wholeness sa ating buhay. Kaya ang Diyos involved sa ating well-being. So, dahil magtagal man na mahal, tayo po'y kukuha ng ating special love offering. Pag-pray natin. Opo, nagilang Diyos sa Jesus, maraming salamat.
Dakilang kabagatawa mo sa amin, Lord. Sa lahat na nag-asawa, nagbigay ng special love offering, Lord. Bless them, Lord. Bless their job, their business, their work. At return the blessing to them 1,000 times, Lord. To the first prayer of the lovely pastor, in Jesus' name. Amen. Blessed be your name, the land that is plentiful, the stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, the found in the desert place, the wall for the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in hope, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name, the sun shining down on me. The world's all I see should be. Blessed be your name. Blessed be your name. The road marked with suffering is daily offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out on, turn back to praise. When the darkness closes in love, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be the way. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Amen. Bless you po at mga beloved mga koral. Manindong tatanan, maminamahal, sa ating closing prayer, to beloved brother preacher, Lito Lumagi. Pagparin niyo po ang ating closing prayer po. Mamahal, iagin niyo sa baksis po yung ating mga pledges. Yung puti nga bag sa TV program natin yan sa Channel 4. Huwag niyo kalimutan, kaparati kita diya. Yung maroon nga box, yung pledges yan para pagdating ng panahon, makabili tayo ng lupa, chapel, para may pledges sa tayong pundo. Mami naman, no? Praise the Lord. Amen. God bless you po, ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Tayo po lahat, manalangin sa pagtatapos. Opo, magpalang Diyos, Ama namin sa langit, amin pong pinakamamahal na Paiso Kristo, na ito kami, nagpupulit na pasalamat, at muli, mahal na Panginoon, hallelujah, ginabay patnubayan mo, mahal na Panginoon, hallelujah, ang bawat yugto na yung balagawa ay natunay kasama namin, kapiling namin, mahal na Panginoon. Muli sa mga oras ito, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy kami, mahal na Panginoon, dumadalangin sa iyo kung paano mo pinarating ang lahat ng mga batiran sa lugar pong ito. Ganon din sa kanilang pag-uwi. Mahal na Panginoon, pag-ingatan mo silang lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah, makarating silang ligtas, payapa, mawalhati. Mahal na Panginoon. Ganon din sa susunod na banal na gawain mo. Muli mo silang ibalik, mahal na Panginoon, sa lugar na ito. Muling pagtipon-tipunin lahat ay mga anak. Ang iyong mga pinapaging banal. Hallelujah. At muli, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, sumaamin ka sa panalangin pagluhod ng aming beloved honorable pastor. Thank you so much, my dearest Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, manamahal.